Andito tayo ngayon sa loob ng Sponsor More Downlines training ebook. Dito tayo sa loob and papakita ko lang sa iyo saglit yung pinaka-content niya. Okay, so ito yung pinaka-content nitong training ebook na to. Right? So dito sa 3 closing methods, itong the consultant close ang gusto kong i-share sa iyo. Alright, so simulan na natin ngayon. Dito sa closing method na to, baga parang boss na boss yung dating mo. Okay? Para ka lang nag-i-interview ng mga nag-a-apply ng trabaho. So, para kang nag-i-interview ng prospects. Okay? Yun yung parang yung magiging flow niya. Pero ang kagandahan at saka pinaka-nagustuhan ko dito sa method na to, bukod sa napaka-effective niya, ay napaka-simple at madaling i-execute. So, perfect to, lalo na kung nagsisimula ka pa lang or kung bago ka pa lang na networker. Okay? So, kung nagsisimula ka pa lang, kayang-kaya mo kagad i-apply or i-execute kagad ang closing method na to. Pero kung matagal ka na sa network marketing, well, that's much better. Actually, mas maganda yun kasi, kumbaga, solid na yung confidence mo for sure. Kumbaga, mas madideliver mo na tong method na to ng smoothly at mas, may execute mo siya ng mas maganda at mas maayos. Okay, pero, don't underestimate the simplicity of this approach and this method kasi kahit napaka-simple niya ay napaka-effective at powerful niya. Okay? So for example, napanood na ng prospect mo or nakita na ng prospect mo yung business opportunity presentation ng company niyo. For example, tapos na siyang umattend ng seminar or tapos niya nang makita yung video presentation niyo. Parang ganito yung magiging flow ng pag-i-interview mo dun sa prospect mo. Okay, so ito yung sasabihin mo sa kanya. Base dito sa mga nakita mo, tingin mo ba or naniniwala ka ba? Ganon. Base dito sa nakita mo, naniniwala ka ba na makakatulong itong business or opportunity na to sa'yo para yung reason why nila? Okay? So make sure na bago ka mag-close is alam mo yung reason why ng prospect mo. Napaka-importante. I cannot tell you how important na malaman mo yung reason why ng prospect mo. Okay, so for example, ganito. Base dito sa mga nakita mo, base dito sa napanood mo, naniniwala ka ba na makakatulong itong opportunity na to sa'yo para mapatapos mo ng pag-aaral yung mga anak mo? Okay? Parang ganun. Base dito sa mga napanood mo, tingin mo ba makakatulong itong business na to para matulungan mo yung asawa mo sa mga gastusin nyo sa bahay? Parang ganun. Okay? Pag sinabi ng prospect mo, oo, tingin ko makakatulong itong business na to. So, yun mo sa kanya, itanong mo sa kanya, magkano yung gusto mong kitain kada buwan working part-time? Or full-time, kung gusto niya ng full-time. Okay? So, for example, ito yung sinagot ng prospect mo, kahit siguro mga 20,000 lang muna na monthly income. Sabi mo, okay, that's good. Mga ilang oras kada araw o linggo ang pwede mong ilaan para sa business na to para ma-achieve mo yung 20,000 per month na income. Okay, so sasagutin ka niya ng kung ilang oras. Sabihin natin, ang sinagot niya is mga 2 to 3 hours per day lang muna. Ganon. Sabihin natin, ganun yung sinagot niya. Ang next na sasabihin mo ay ito. Okay, sabihin natin na kumikita ka na ng 20,000 pesos na monthly income working 2 to 3 hours per day. Ano yung iba pang magiging benefit nun para sa'yo at sa family mo? Okay? So, using these lines, unti-unti nang kino-close ng prospect mo yung sarili niya doon sa business mo. Baga siya na yung mismo kasi nagsasabi ng mga benefit na makukuha niya doon sa opportunity mo, di ba? So, napaka-powerful talaga nito. Okay? So, ngayon, sabihin natin, sinagot niya na, ito yung mga magandang magiging benefit yan para sa akin. Tapos, ang tatanong mo sa kanya, pag nasabi niya na sa'yo yung mga benefit na makukuha niya sa opportunity, ito yung next na itatanong mo sa kanya. May mga gusto ko pa bang itanong bago ka magsimula? Okay? O kaya, ano yung mga questions na gusto mong masagot ko bago ka makapagsimula? Or, bago ka magsimula sa business na to, may gusto ka pa bang malaman? Okay? Kapag sinabi ng prospect mo na, kapag basta kung may mga remaining questions pa siya, ang goal mo is masagot lang yung mga question na yun. Okay? Ang goal naman kasi talaga natin is mabigay lahat ng mga kinakailangan na information para makagawa ng informed at sariling decision yung prospect natin. Okay?
So, for example, may objection pa siya natitira, kung may question pa siyang natitira, ang goal mo lang is masagot yun. So, make sure na napanood mo din yung video training number 2 natin dahil tinuro ko sa iyo yung mga dahil tinuro ko dun sa video training na yun kung paano mo sasagutin yung mga most common MLM objections. So, for example, sinabi na ng prospect mo na wala naman na, baga wala na siyang question. Ang magiging closing line mo ay ito. Okay? Sounds to me na ready ka nang mag-join. O kaya naman ay ito. Mukhang handa ka nang magsimula. Tama ba? Kaya, mukhang handa ka nang magsimula sa business na to. Tama ba? Pag sinabi mo yun sa prospect mo, pakinggan mo kung ano yung isasagot nila. Kasi doon mo malalaman kung may mga tanong pa sila or kung may mga objections pa sila. Okay? Kung wala na silang tanong, ang sasabihin lang nila, parang ganito, oo, ready na ako. Or paano ba magsimula? Okay? Kapag tinanong nila na ganon, kapag tinanong ka na nila kung paano ba magsisimula sa business mo, sabihin mo lang, okay, ganito yung next step na gagawin mo para makapagsimula ka na kaagad. Parang ganon. Okay, let me show you yung mga next steps na gagawin mo para makapagsimula ka na kaagad. Okay? So, ganon, i-guide mo na siya sa pag-sign up do sa business opportunity nyo. Kung paano ba yung sign up process nyo. Ituro mo na sa kanya yung step by step na gagawin niya para makasali as soon as possible. So, ganun lang siya kasimple. Di ba sabi ko kanina na very simple lang siya pero very effective. Pero ang kagandahan, pwede mo agad siyang i-apply at magamit sa business na ginagawa mo ngayon. And, may mga ibang nagtatanong, natanong nila sa akin, paano kung iba yung isagot nila doon sa itatanong ko? Okay, for example, tinanong ko to, tapos iba yun naman yung sinagot nila, hindi kagaya ng mga example na binigay ko. Well, to tell you honestly, hindi naman kasi importante yung mga script eh. Kaya ang importante is yung psychology sa likod ng kumbaga ano yung reason kung bakit mo tinatanong yung mga questions. Anong reason kung bakit mo sinasabi yung mga example scripts na to. For example, okay, ganito yung next step na gagawin mo para makapagsimula ka na kagad. Basically, kapag sinabi mo yung ganito sa prospect mo, you are showing leadership. Kumbaga, tinuturuan mo siya, ginaguide mo siya. You're showing that you are a true leader. Napakita mo sa kanya na isa kang leader na kaya siyang i-guide sa proseso or do sa business. Parang ganon. Okay? Mas importante yung yung maintindihan mo o ma-internalize mo kung bakit mo sinasabi yung itong mga scripts na to. Okay? Kasi kapag naintindihan mo na ng maigi kung ano yung reason kung bakit mo sinasabi yung mga lines or script na yan, doon darating yung point na makakapag-improvise ka na ng mga sasabihin mo doon sa prospect na kinakausap mo. Okay, so ito yung consultant close method. Ito yung isa sa mga closing method na ginagamit ko para makapag-sponsor ng madaming downlines sa aking business. Okay? Ito yung isa sa mga closing method na tinuro ko dito sa loob ng Sponsor More Downlines training ebook. So, make sure na i-apply mo kaagad itong method na to sa business mo. Kung may kakausapin ka mamayang prospect, kung may kakausapin bukas, sa isang araw, make sure na gamitin mo kaagad itong mga lines na to para ma-practice mo kaagad, para masanay ka kaagad, para ma-internalize mo kaagad yung method, at para ikaw mismo makita mo din yung response at yung magiging resulta kapag ginamit mo tong closing method na to. So, I hope madami kang natutunan dito sa 3-part video training series natin, and I hope ay nag-enjoy ka sa panonood nitong 3 videos na to dahil ako mismo nag-enjoy ako sa paggawa nitong 3-part video training series na to para sa'yo. At ngayon, ang kailangan mo na lang gawin ay i-apply ang lahat ng mga natutunan mo mula dito sa training series natin. Pero syempre, hindi dito natatapos yung pag-aaral mo. Baga, hindi dito natatapos yung pag-educate mo sa sarili mo. Because network marketing is a continuous learning journey. Sabi nga nila, if you stop learning, you stop earning as well. So, dapat tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy yung pag-increase mo ng mga nalalaman mo. Dapat tuloy-tuloy yung pag-increase mo ng knowledge mo. At kapag ginawa mo yun, makakapag-acquire ka ng mga necessary skills. Mga skills na tutulong sa'yo para magka-resulta, para maging successful dyan sa business mo. Okay? So, may gusto akong ikwento sa'yo. Maiksing kwento lang to. And I'm sure may mga papulot kang magandang aral dito sa kwento na to. Pwede rin na narinig mo na to before, pero ito kwento ko pa din. Tungkol to sa isang lalaki na naglalakad sa kagubatan. So, naglalakad siya sa gubat. And habang naglalakad siya,
may nakita siyang isang mangangahoy na nagpuputol ng puno. Okay? Nakita niya yung mangangahoy na yon na pagod at hirap na sa pagputol ng puno. Tagaktak yung pawis at napapamura pa sa hirap yung mangangahoy habang pinuputol niya yung puno. Ngayon, nagtaka yung lalaki na nakakita sa kanya doon sa mangangahoy. Ginawa niya, tinanong niya yung lalaki. Sabi niya, anong problema kaibigan? Ang sagot ng mangangahoy, mapurol kasi tong palakol na ginagamit ko. Kaya hindi ko maputol ng maayos tong puno. Ang sagot ng mangangahoy. Sabi ng lalaki, bakit hindi mo hasain yung palakol mo? Ang sinagot sa kanya ng mangangahoy, mahihinto kasi ang pagpuputol ko ng puno kapag ginawa ko yun. Mahihinto ako sa pagputol ng puno kapag hinasa ako tong palakol ko. Sagot ng mangangahoy. Sabi ng lalaki, pero kung hahasain mo yung palakol mo, mas magiging mabilis at mas madali ang pagputol mo dyan sa punong yan. Ang sagot ng mangangahoy, wala kasi akong panahon para huminto Habang mas lalo siyang napapagod doon sa ginagawa niyang pagputol ng puno. Habang mas lalo siyang pinagpapawisan doon sa pagputol ng puno na yon. So napailing na lang yung lalaki tapos naglakad na lang siya papaalis. Iniwan niya na lang yung mangangahoy. Maraming mga networker ngayon ang kagaya ng mangangahoy doon sa kwento. Karamihan ay hataw lang ng hataw. Araw-araw hataw lang ng hataw. Kahit pinagpapawisan na, kahit hirap na, kahit wala pa ding resulta. Hataw lang ng hataw. Hataw lang ng hataw. Kumbaga hindi sila makapaglaan ng panahon para hasain ang sarili nila para mas maging effective at mas maging efficient dun sa ginagawa nilang negosyo. Now I want to congratulate you dahil the fact na pinapanood mo ngayon ang video na to, katunayan lang yan na gusto mong maglaan ng oras at willing kang hasain yung sarili mo. Willing kang hasain yung mga skill mo. Pinatunayan mo sa sarili mo na willing ka talagang maging successful. So, congratulations. Tama yung ginagawa mo. Pagpatuloy mo yan. Once again, thank you very much for watching our training video series.